Ang tamang paghawak ng pera ay isang bagay na gustong matutunan ng karamihan. Of course, ang idea ng tamang paghawak ng pera ay magkakaiba sa bawat tao. Ang iba ay iniisip kung paano mag-ipon at mag-invest, yung iba naman ay magtipid o bayaran ng mga utang, yung iba naman ay sasabihin kung paano magkaroon ng emergency fund o kaya naman pera para sa retirement. Sa katotohanan, ang tamang paghawak at pag-manage ng pera ay isang skill na pwedeng matutunan ng kahit na sino. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga golden rules ng pera na dapat mong tandaan. Una, wala sa kung magkano ang kinikita mo pero kung magkano ang naitatabi mo. Kahit kumikita ka pa ng 1 million pesos per month, pero nasa 999,999 pesos ang bayarin mo buwan-buwan, then di malayo ang mararating mo. Kasi the moment na di ka nakapag-produce ng 1 million pesos per month, then game over. Kahit gaano pa kalaki ang kinikita mong pera, ay mauubos din naman kasi sa mga gastusin mo kaya wala rin na itatabi. Maraming tao ang gusto maging doktor, engineers o lawyers kasi malaki daw ang kinikita buwan-buwan pero karamihan naman ay walang naitatabi dahil na rin sa expensive lifestyle nila. Kaya mas gugustuhin ko pang kumita ng 20,000 pesos per month at naitatabi ko yung 5,000 pesos kaysa naman kumita ako ng 100,000 pesos per month at walang naitatabi. Ang pangalawa, huwag mong ipaalam sa mga tao na may pera ka. Di ko maintindihan kung bakit marami ang mahilig magyabang lalo na sa social media na marami silang pera. Ito ba ay para ipakita na mataas ang social status nila? Ang problema kasi, ang pera ay parang magnet. Bigla-bigla na lang ang mga tao ay magiging mabait sa iyo kasi karamihan ay gustong maambunan ng pera mo. Then of course, feeling mo ay respected at love ka ng lahat. Ang masama pa, lahat ay gustong umutang sa iyo at kapag napautang mo na sila, ay wala naman silang planong bayaran ka dahil ang pagkakaalam nila ay marami kang pera. Kaya kahit na may 5 million o 10 million pesos ka sa bangko, stay humble at huwag mong ipaalam na may pera ka para hindi ka utangan ng iba. Ang pangatlo, importante na may ilang sources of income ka. Explain ko ito sa pamamagitan ng isang example. Tingnan mo ang dalawang lamesang ito. Isipin mo na ang bawat paa nito ay ang source of income mo. Sa unang lamesa, kapag tinanggal mo ang isang paa ay babagsak ito. Pero sa pangalawang lamesa na may 4 na paa, kahit tanggalin mo ang isa ay nakatayo pa rin ito. Ganyan din ang pwedeng mangyari sa iyo. Kung nakarely ka lang sa isang source of income at nawalan ka ng trabaho, then pwedeng gumuho ang finances mo at maghirap ang pamilya na umaasa sa iyo. Ang sabi nga ni Warren Buffett, if you only have one source of income, you are one step away from poverty. Kaya kung gusto mo talagang yumaman o umasenso sa buhay, kailangan mong gumawa ng paraan para magkaroon ng karagdagang kita. Dahil sa panahon ngayon ay di sapat na ang trabaho mo lang ang magiging source of income mo. Humanap ka ng pagkakakitaan para sa financial goals mo. Gamitin mo ang free time mo para kumita ng pera. Isipin mo na lang na kapag nadagdagan ng kita mo, ay mabilis mo ring maaabot ang financial goals mo. Ang pang-apat, palaging may mas mayaman sa iyo. Bigyan ko kayo ng example. May 2 empleyado na binigyan ng increase. Si employee 1 ay nakatanggap ng karagdagang 10,000 pesos sa kanyang sweldo at si employee 2 naman ay nakatanggap ng 10,100 pesos. At ito ang malupit. As soon na malaman ni employee 1 na mas mataas ng 100 pesos ang sweldo ni employee 2 sa kanya, ay nagreklamo na lang ito na nagreklamo kung bakit mas malaki ang sweldong nakuha ng isa. Ito ang ugali ng karamihan ng Pilipino. Ayaw nilang nalalamangan sila pero in reality ay kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo ay palagi may mas mayaman sa iyo. Don't get me wrong, ang pagkakaroon ng pera ay importante at ang pagiging masipag para kumita ng maraming pera ay isang positive trait. Pero wag mo namang ubusin ang oras mo para lang malamangan ng yaman ng iba. Importante na magkaroon ka ng clear goal kung para saan ang pinagtatrabahuhan mo at iniipon mo para pagdating ng araw masasabi mo na I have enough and I don't need more. Ang panglima, ang pag-iipon ng pera para lang masabi na may ipon ka ay katangahan. Madalas natin pag-usapan sa channel na ito ang kahalagahan ng pag-iipon ng pera. Pero kung ang ginagawa mo lang ay puro ipon at wala kang goal sa buhay, then katangahan lang ito. Kasi ano ang point na pag-iipon mo ng pera kung iiwan mo lang din ito kapag nawala ka na sa mundo? Nakakatakot mang isipin pero ito ang katotohanan na limited lang ang oras natin sa mundong ito. Walang paraan para makabili ka ng oras para humaba pa ang stay mo sa mundong ito. Kaya bago ka mag-ipon ng pera, tanungin mo muna ang sarili mo. Para saan ba ang pinag-iipunan ko? Para kanino ba ito? Para sa akin ba? Para sa mga anak ko? O kung ano-ano pa?
Dapat ay may malinaw kang goal kung bakit ka nag-iipon ng pera at kung saan mapupunta ito kung sakaling mawala ka na. Ang idea na maging pinakamayaman sa sementeryo ay kalokohan lang. Ang pang-anim, money does grow on trees. I'm sure madalas nyo marinig yung katagang, money does not grow on trees. Pero mali ito. Money does grow on trees. At kung di mo babaguhin ang pag-iisip mo ay habang buhay ka magtatrabaho at maghihirap. Di mo kayang ipagpalit ang buong buhay mo para lang kumita ng pera. Kaya kailangan mo magtanim ng mga puno na kikita ng pera para sa iyo kahit di ka nagtatrabaho. Pero wait, madaling pakinggan pero di ito magiging madali. Alam mo ba kung gaano kahirap magpalaki ng isang puno? Una ay dapat itanim mo ang tamang buto, ngunit di ito tutubo kung di mo ito itatanim sa tamang lupa. Di rin ito kusang tutubo at lalaki kung di mo ito tutubigan at aalagaan. At for sure, di naman ito tutubo overnight. May ilang puno na inaabot ng 10 to 20 years bago mamunga. Pero once na namunga ito at lumaki, ay patuloy itong mamumunga ng prutas para sa iyo. Tulad din ito ng mga assets. Once na binuo mo na ang business mo o nakaipon ka na ng malaking halaga kaka-invest, ay patuloy na itong kikita ng pera para sa iyo kahit nakabakasyon ka o natutulog. Dahil darating ang panahon na magkakasakit ka at di mo na kaya magtrabaho. Kaya kung kumikita ka ng 5,000 pesos araw-araw, ay babalik ka pa rin sa pagiging mahirap kapag tumigil ka sa pagtatrabaho at walang punong namumunga ng pera para sa iyo. Ang sabi nga ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ang pangpito ay magkaroon ng emergency fund na tatagal ng 1 taon. Importante ang may emergency fund ka para sa mga di inaasahang pangyayari. Kaya dapat ay may sapat kang halaga na nakatabi para di maapektuhan ang pamumuhay mo. Payo nga ng mga financial advisor na magtabi ng at least 3 months of your living expenses. Ngunit dahil sa nakaraang pandemya ay nalaman natin na ang emergencies ay pwede maging long term at yung 3 months emergency fund mo na tinabi ay mabilis mauubos. Kaya para sigurado, mas mabuti magtabi ng emergency fund ng 6 to 8 months o mas mabuti kung para sa 1 taon. Sa ganitong paraan ay magiging handa ka sa pwedeng mangyari at importante ang laging handa. Ang pangwalo ay bilhin lang ang kailangan. Ang isa sa pinakamalaking financial mistake ng mga tao ay bumibili sila ng mga bagay na di naman talaga nila kailangan. Di naman dahil nakasale ang isang bagay ay kailangan mong bilhin ito, lalo na kung nakakasira lang ito sa budget mo. Tandaan mo na di araw-araw ay Pasko, pwedeng kumikita ka ngayon at sa mga susunod na taon ay hindi na. Kaya kung wala kang pera nakatabi para sa emergency dahil kakabili mo ng mga bagay na di mo naman talaga kailangan, soon ay kailangan mong ibenta ang mga bagay na ito para mabayaran ang mga bills mo. Kaya ugaliin mong maglagay ng limit sa iyong mga gastusin at sa halip na bumili ka ng kung ano-anong bagay, ay gamitin mo ang financial resources mo para makabuo pa ng isang source of income. Gaano kadalas tayo makarinig ng mga storya ng mga taong yumaman o nanalo sa loto at bumalik uli sa dati nilang buhay dahil sa kakabili ng mga bagay na di nila kailangan. Kahit ang mga atleta na tulad ni Mike Tyson na kumita ng $300 million nung kasagsagan ng kanyang karir ay kailangan mag-file ng bankruptcy noong nag-retire siya. At ito ang 8 golden rules ng pera na natutunan ko sa mga librong Rich Dad Poor Dad, Secrets of the Millionaire Mind, Unscripted, at Millionaire Next Door. Kayo ba, alin sa mga rules na ito ang sinusunod nyo na? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.